haba pala nitong confirmation of charges na to. Daig pa yung hearing sa Pilipinas. 4 hours? Oh, 4 hours after the continuation of the opening statement, meron pang isang bahagi na tinatawag nating annual review of the detention of the former president. At pagkatapos niyan may closing statement. So imaginein mo, it will last for several hours pa from now. Siguro mga 2 to 3 o'clock ng madaling araw matatapos to. Naku, ng Philippine time, no? Dito sa atin, madaling araw. Oo, kasi araw sa yes, kanila, mahaba-haba to. Siguro mas maganda kung magpaliwanag tayo kung ano ba ang nangyayari dito sa opening statement, no? Ano ba ang gustong ipaliwanag ng mga abogado ng ating dating pangulo, no? At ano ang gusto nilang mangyari, no, sa confirmation of charges, kasi after the confirmation of charges ang mangyayari na dito ay magkakaroon ng full-blown trial of the case. So dito malalaman kasi if there will be confirmation of charges or there will be a decline of the charges, or if there will be an adjournment or suspension of the confirmation of charges. So tatlong options ang available, no, pagkatapos nito, kasi after this 60 days period dyan where the 3 judges will review all the presentation of the evidence at yung katulad nitong nangyayari ngayon, yung opening statement nila. Ayan, dyan magbabasa yan. 2 months, partner, no? Yeah, 2 months waiting after the conclusion of the confirmation of charges. Okay. Ayan, medyo mahaba, no? 3 pala itong ano natin ngayon, partner, no? Inaantabayanan. Oo. Yes. Pero partner, yung mga biktima nitong EJK ay naka-monitor din sila ngayon. Yes, partner. Oo. At yun, naalam nila kung anong nangyayari dyan sa The Hague. Okay, so bigyan natin sila ng pahapyaw kung anong ginagawa dito sa opening statement ng defense lawyer. So dito kasi nakasentro sa ang kanilang argumento ay nakasentro sa 3 pangunahing punto, no? Unang-una dito at nabanggit na din natin to ng mga nakaraang programa natin. Ang definitely the defense lawyer will invoke that the ICC has no jurisdiction over the person of the former president. Okay. So yan yung unang sasabihin nila sa confirmation of charges. Pangalawa, syempre, sasabihin nila walang sapat na ebidensya at walang kautusan na binitawan ng dating Pangulo na pumatay ng mga drug addicts during the drug war. So sasabihin nila, asan ang ebidensya? No? At sinabi na nga kanina dito sa binigay ni Jill sa akin at nakalagay dito may paalala, no? May paalala na ikaw, Mr. Joel Butuyan. Butuyan ba to? That this is a court of law which decides matter on the basis of evidence. Ayun. So, yan ang dyan. At, so, dalawa na yan. So, pangatlo ay the third statement may be centered on the explanation of the principle of complementarity. Ibig sasabihin ni Kaufman dito, alam nyo, ang hustisya sa Pilipinas ay gumagana. Ang kanilang korte ay talagang nakakapag conduct ng trial impartially, no, at hindi kailangang makialam ang ICC sa kaso ni Duterte. Sila ay may sariling justice system doon at hindi naman tumutigil ang paggulong ng hustisya sa Pilipinas. Kung kaya't based on these 3 arguments, sasabihin ni Kaufman dito, this case must dismiss, no? And during the confirmation of charges and after the conclusion of this confirmation of charges, no, it must be declined. Dapat i-decline ng confirmation of charges, no? Kasi walang sufficienteng
ebidensya ang prosecution. Part of what we're showing right now, attorneys, ito yung recorded earlier, ha? Oo. Okay. Kanina. Oo. Kanina Ayan, ito. oo. Yes, okay, yun. So, doon sa sentro yan, no? At kinakailangan lang patunayan nga nila. Pero sa tindi ng mga ebidensyang ipinakikita ng mga prosecution, ay malamang ma-overcome itong contention. Yun ang Ni ano mo. Kaufman, oo. oo. Medyo malakas-lakas ang ebidensya laban sa kanila kasi may mga video. And kanina parang May photos, di ba? May litrato na photos. parang si Jesus Christ, no? Yes, yung gano'n ng oo. babae. At marami Oo, pang biktima. statement si Duterte sa video na nagsasabi na yung mga kautusan niya na pumatay Oo. na kapag nanlaban patayin ganon. So definitely there is no parang walang due process of law ang lumabas during his time. Pinagkaitan ng lahat ng mga involved sa drugs ng pagkakataon na depensahan ng kanilang mga sarili. Yun lang, partner. Ano dyan, oo. At kanina din, sa labas niyan, ng Dahig partner, may mga kilos protesta din. Oo. Sa Dahig, ito naman yung mga supporters yata ni Duterte. And even yung mga ano din, meron dong isang biktima rin eh. Oo, ng EJK partner na nasagawa din ng kanilang kilos protesta. So ito yung kanina ginanapan kasi ito, naka-break Oo. Ganyan pala ang kanilang partner ang kanilang sitwasyon ayan during the confirmation of charges dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So lang sila partner break ngayon at mamaya ho ay Philippine time. Babalik ho sila ng 9 o'clock. Kaya kami ni attorney po ay muna. Bibigay ng ating mga pahayag dito. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your